Relief operations continue in General Santos following the magnitude 7.8 earthquake that left massive destruction in several parts of the city. Let's get the latest on Gensan's situation with Lone District Representative Sherlyn Banyas Nograles. Thank you po sa oras po. Good evening, Congresswoman. Alam ko po, busy po kayo, pero thank you po. May mga ilang tanong lang po kami. Magandang gabi po at ano na po ang sitwasyon sa Gensan po ngayon? Sir Lord, magandang gabi po at magandang gabi sa lahat na nanonood at nakikinig. So far, first time po ito na we were hardly hit no at 7.8 magnitude. Kaya medyo devastating po yung naging effect dito. So far, we have 13 deaths here in General Santos City. Ongoing yung search and rescue. Meron pa tayong 5 na missing. And more or less 250 yung injured. And mga bahay po and establishments, including government structures, roads, even bridges. No? And even yung aming airport ngayon, temporarily po nag-stop yung operation until safe na po. No? So ongoing yung assessment ng mga structures dito. Opo. May mga tumumba po mga building, Congresswoman, na kung titingnan mo ay hindi pa naman mga ganon kaluma. Oo, pero kamusta ho ba yung meeting po ninyo with the DSWD Secretary Gatchalian at yung napag-usapan niyo ho ba na isusupply niya, nakarating na po ba? So far, tuloy-tuloy naman po, no. Ngayon, ongoing yung listings natin ng mga affected and inaayos na for the delivery ng services at saka tulong sa mga nasalanta, no. So far, very supportive naman po lahat. Ang kagandahan, Sir Lord, kasi at this point in time, lahat po habang nagkakagulo sa ibang bahagi, dito naman po sa General Santos, naramdaman namin yung pagkakaisa ng lahat po at lahat ay tumulong no in any way that we can, and we deeply appreciate po ang lahat ng tumulong dito sa amin. In fact, yung aming mga hospitals po yesterday, 7 yung medyo unsafe and talagang affected, damage. So kahapon nasa sitwasyon tayo na yung mga pasyente no nasa grounds ng hospital lahat no. And walang kuryente, walang tubig no, and sa ngayon 60% of the city has been energized already, and nagpapasalamat din kami no sa mga other electric cooperatives na pumunta dito to help out Socoteco 2 na para mapabilis na ma-energize no yung city. Inuna muna yung ating mga hospitals. Dahil madaming mga pasyente doon, especially may mga due for operation no and other procedures. So yung life and the safety ng ating mga pasyente din doon sa hospital. But so far partially po sa pagtulong-tulong ng lahat, partially na-address one by one. But as to the structures, ang dami pa rin po talaga. There are still ongoing na assessment, and a lot of structures are quite unsafe, and especially in areas na may mga rescue operations pa rin kasi may mga hindi pa nakikita no hindi pa nalolocate ng mga victims sa loob. Opo. Yun nga po, no? Yung isang fast food chain po sinabi, yung mga na-trap daw ay ligtas daw po ba lahat? At Yes, sa estimate po ninyo, ilan pa po mga struktura ang may mga tao pa po na posibleng trap sa ilalim? Meron tayo isa somewhere in Kalumpang, Save More. Merong 2 pang na-trap
nakakaawa nga, Sir Lord, kasi I've talked to one of the parent na nag-aantay doon, no, na yung anak nila na trap. The mom was so devastated because 4 years ago, yung kanyang anak, isa din sa mga nabiktima nung nalunod, and until now, missing pa rin. And now, isang anak niya naman ay na-trap sa building. So since last night, andun siya, no, nag-antay ng update. So for dalawa doon sa building, and there are 3 other missing pa na hinahanap. So a total of around 4, no? Apat, no? 5 rather, 5 yung missing pa, no? Na hinahanap pa until ngayon. At this point, kailangan po talaga ng ang balita namin ay yung Coast Guard po ay nagpadala na po ng mga K9, no, para sa tumulong sa mga pag-search, Congresswoman. Yes po, yes po. Marami po ang tumulong, ang Coast Guard, tumulong din po, and other agencies, other LGUs also tumulong din, no? Marami po actually ang pumunta dito to help out na para matulungan yung search and rescue operations natin. Opo. Tapos may mga palengke pa raw na hindi, of course, gumuho din. At, Yes. pero kung sa mga food supplies, Congresswoman, so far, okay naman ang supply natin ng pagkain, ang pagpasok po. So far ngayon po, medyo okay na. Kahapon po, hirap kami dahil sirado ang lahat ng establishment, including our public market. Apo. So, yung mga hospital, sa mga hospitals natin, yung pasyente sa ground, hirap maghanap ng pagkain, no? But sa tulong ng lahat, no, na we were able to pull through. And so far, Sir Lord, yung structure pala na itanong mo kanina, so far based on our data here, we have a total of 69 structures, buildings po that are totally affected, including our City Hall, our Sangguniang Panglungsod, and some barangay halls. Meron tayong 7 hotels na affected din, 7 malls na affected din, and merong mga tulad ng nabanggit ninyo kanina, food chains, no? Food chains, may mga simbahan, may mga bangko, may mga pharmacies, and many other establishments, no? In fact, may mga portion po na nagkaroon din ng soil liquefaction, talagang nahati, and may mga subdivisions na yung mga bahay ay totally damaged, no? Ang nakakapraning din daw, Kong, ay yung mga aftershocks, ano? Napakarami na raw in varying degrees. Pero nakakatrauma po ito. Paano po tayo nagpe-prepare? Paano natin piniprepare po yung mga taga-Jensen po for Yes, Sir Lord. aftershocks? Apo. Lahat nagkakaroon na ng trauma, no? Kasi ang dami after ng earthquake, 7.8 na magnitude after nun, ang dami mga aftershocks that we are experiencing. In fact, until ngayon, tuloy-tuloy pa rin, no? So, well, lahat naka-standby, naka-ready naman, no? Although wala naman sa kamay talaga natin, no? Ito ay talagang hindi inaasahan, and beyond us, to beyond us, act of nature ito. So Opo. what we can do is just to really hold on and help each other and do the most that we can, no? Because there are really things that are beyond our control. Sa mga nais pong, alam ba, mag-donate o magbigay po ng mga kung ano man ang supply sa kakailangan po ninyo, saan po kaya maaring kumontak, Congresswoman? Meron tayong central command sa City Hall natin, sa Dreamsea natin. Naka-centralize po doon. Pwedeng magpadala doon ng tulong, no? It's at nasa sa City Hall compound natin, within the government center. Alright, at We will maaari give pong you hanapin yan. later the contact person and the contact numbers, Sir Lord, para sa gustong magpadala ng tulong. Thank you po. At sa social media accounts po ninyo ay maaari din pong mahanap ang mga numero, Congresswoman. Yes po, yes po. Yes po. Alright. Mag-ingat po kayo at maraming salamat po sa inyong oras. I know you're very busy. Thank you po.
Jensan Lone District Representative Sherlyn Banyas Nograles. Magandang gabi po. Sir Mag-ingat Lord, po kayo. I just take this opportunity talaga na magpasalamat sa lahat ng tumulong, no? From the national government, no? From the Office of the President, Office of the Vice President, ang lahat mga secretaries na pumunta dito at ang mga kasamahan ko po sa Congress, no? Si Speaker, our Majority Floor Leader, and lahat po talagang they made sure to get in touch and do what they can to help us out here. So maraming salamat po. Sa mga gatong panahon, Congresswoman, isa lang ang partido natin lahat. Partido Yes po. Team Philippines. Ramdam namin ang tulong ng lahat, ramdam namin ang pagkakaisa ng lahat. At from the bottom of the hearts of the people of General Santos City, maraming salamat po sa lahat. Thank you po sa inyong oras, Congresswoman.